Sa isang tahimik na baryo sa tabing dagat, naninirahan ang pamilya ni Mang Densyo. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na si Mang Densyo. Abala siya sa paghahanda ng kanyang lambat at bangka, habang dinig sa paligid ang huni ng mga ibon, at banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Habang nilalagyan ng langis ang lumang makina ng bangka, napabuntong hininga si Mang Densyo. Napatingin siya sa malawak na dagat, na tila pinagmamasdan siya sa kalmado nitong anyo. Makakahuli kaya ako ng maraming isda ngayon, tanong niya sa sarili. Isang simpleng tanong, ngunit may bigat. Ang bawat huli niya ay hindi lamang pagkain sa kanilang hapagkainan, kundi ito rin ay para sa kinabukasan ng kanyang anak na si Maymay. Hindi niya namalayang nasa likod na pala niya si Aling Clara, ang kanyang asawa. Hawak nito ang isang tasa ng mainit na kape. Densyo, tawag ni Aling Clara, habang inaabot ang kape. Huwag mong masyadong isipin ang hindi pa nangyayari. Maganda ang panahon ngayon. Siguradong may biyaya ang dagat. Ngumiti si Mang Densyo at kinuha ang tasa. Salamat, Clara. Minsan kasi, iniisip ko lang kung sapat ba ang ginagawa ko. Para kay Maymay, para sa'yo. Naupo si Aling Clara sa tabi niya, at hinawakan ang kanyang kamay. Densyo, sapat na ang ginagawa mo. Ang mahalaga, nagsisikap ka para sa pamilya natin. Si Maymay ay napakabait na bata. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay, pero hindi mo ba napapansin? Siya pa ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Tumango si Mang Densyo at tumingin muli sa dagat. Oo, napaka-responsableng bata ni Maymay. Kaya nga kahit anong hirap, handa akong magsakripisyo. Gusto kong matupad ang mga pangarap niya. Samantala, sa loob ng kanilang bahay, si Maymay ay nakaupo sa kanilang maliit na lamesa, nagbabasa ng libro habang naririnig ang usapan ng kanyang mga magulang. Hindi niya maiwasang ngumiti. Nang matapos siyang magbasa, lumabas siya upang sumali sa kanila. Tay, Nay, sabi ni Maymay, habang dahan-daang lumapit. Alam niyo ba, pangarap kong maging isang guro balang araw. Gusto kong makatulong sa ibang bata, katulad ng tulong na ibinibigay niyo sa akin. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala. Lahat ng sakripisyo niyo ay hindi masasayang. Tiningnan ni Mang Densyo ang anak, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Maymay, anak, hindi mo kailangang magmadali. Bata ka pa, pero salamat sa mga pangarap mo. Pinapalakas mo ang loob ko. Ngumiti si Aling Clara at hinaplos ang buhok ni Maymay. Tama ang tatay mo. Masaya na kami na nakikita ka naming masipag at may pangarap. Hindi man maginhawa ang buhay natin, ang mahalaga ay magkakasama tayo. Nang magpaalam si Maymay upang bumalik sa loob, tumingin si Mang Densyo kay Aling Clara. Alam mo, Clara, napakaswerte natin kay Maymay. Bawat araw, siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Ngumiti si Aling Clara. Tayong tatlo, Densyo. Ang pagmamahal natin sa isa't isa ang tunay na kayamanan. Pagkatapos ng usapan, tumayo na si Mang Densyo at sinimulan ang kanyang paglalayag. Habang itinutulak ang bangka sa tubig, dama niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Kahit mahirap ang buhay, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Sa bawat hampas ng alon sa bangka, naririnig niya ang boses ni Maymay sa kanyang isipan. Tay, kaya mo yan. Para sa atin. Sa gitna ng laot, habang ang araw ay tila nagtatago sa likod ng ulap, naramdaman ni Mang Densyo ang bigat ng araw na iyon. Ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng pwesto, umaasang ang susunod na hagis ng lambat ay magdudulot ng masaganang huli. Subalit, ang dagat ay tila madamot, at ang bawat hagis ay nagbabalik lamang ng kaunting isda, hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Magdidilim na ng marating ni Mang Densyo ang dalampasigan. Habang hinihila ang bangka pabalik sa pampang, ramdam niya ang pagod hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kanyang isipan. Isang araw na naman ng kakaunting huli, bulong niya sa sarili. Iniisip na niya kung paano niya ipaliliwanag kay Aling Clara, ang kakaunting huli na kanyang naiuwi. Lumakad siya sa dalampasigan, malalim ang iniisip at mabigat ang damdamin. Ang mga alon ay dahan-daang humahampas sa kanyang mga paa, tila sinasabayan ang ritmo ng kanyang mga pag-aalala. Hindi niya mapigilan ang isipin ang mga susunod na araw. Paano nila matutugunan ang mga gastusin? Paano ang pag-aaral ni Maymay? Sa kanyang paglalakad, may kakaiba siyang nakita sa buhanginan. Isang aso, payat at tila walang lakas,
ang nakahiga malapit sa lugar kung saan siya dumaong. Ang aso, marumi at tila gutom, ay tinitigan si Mang Densyo na may lungkot sa mga mata, na parang nagsusumamo ng tulong. Kawawa naman itong aso, sabi ni Mang Densyo sa sarili, ang kanyang puso ay biglang napuno ng awa. Tiningnan niya ang dalang baunan na nakasabit sa kanyang baywang. Teka, parang may natira pa akong pritong galunggong, sabi niya sa sarili. Binuksan niya ang kanyang baunan, at nakita ang natitirang piraso ng isda na hindi niya naubos kanina habang nasa laot. Sayo na lang ito, sabi niya sa aso habang dahan-daang inilalapit ang natirang galunggong. Kailangan mo yata ito ng higit sa akin. Nag-atubili ang aso sa una, ngunit nang makita nitong inilapag ni Mang Densyo ang isda sa buhangin, unti-unti itong lumapit. Gutom na gutom ito, at mabilis na kinain ang isda. Habang pinapanood ito ni Mang Densyo, napangiti siya. Siguro, kahit gaano kahirap ang buhay ko ngayon, mas mahirap pa rin ang sayo, sabi niya sa aso, na tila nakikinig. Pasensya ka na, wala na akong maibibigay pa. Sana nakatulong ang pagkain sayo kahit konti. Matapos kumain, tumingin ang aso kay Mang Densyo, at kumawag ang buntot nito ng mahina. Parang nagpapasalamat, tumayo si Mang Densyo, binuhat ang kanyang lambat, at nagsimulang maglakad pa uwi. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Napalingon siya, at nakita ang aso na tahimik na nakasunod sa likod niya. Hoy, saan ka pupunta? Hindi mo na ako kailangang sundan, sabi ni Mang Densyo, bahagyang natatawa. Ngunit hindi tumigil ang aso. Patuloy itong sumunod sa kanya, tahimik at tila ayaw na siyang iwan. Pagdating sa kubo, agad napansin ni Aling Clara ang kasama ni Mang Densyo. Densyo, ano yang kasama mo? Bakit may aso ka? Tanong ni Aling Clara habang naghahanda ng hapunan. Nakita ko sa dalampasigan. Kawawa naman siya at halos wala ng lakas. May natira akong galunggong sa baunan, kaya ibinigay ko sa kanya, paliwanag ni Mang Densyo habang nilalapag ang kanyang gamit. Napakunot noo si Aling Clara. Isa na namang bibig ang pakakainin, Densyo. Hirap na nga tayo sa sarili nating pagkain, ngayon may aso ka pang iniuwi. Tumingin si Mang Densyo kay Aling Clara at nagbuntong hininga. Clara, hayaan na natin siya. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi siya magiging pabigat sa atin. Nanatiling tahimik si Aling Clara, tinitimbang ang sitwasyon. Lumapit ang aso sa gilid ng pintuan at naupo, tila tahimik na hinihintay ang kanilang desisyon. Sa huli, tumango si Aling Clara. Sige na nga, sabi niya. Pero Densyo, tandaan mo, ikaw ang bahala sa kanya. Siguraduhin mong hindi siya magiging dagdag sa problema natin. Oo, Clara, pangako, aalagaan ko siya, sagot ni Mang Densyo, puno ng determinasyon. Lumabas si Maymay mula sa kanyang maliit na kwarto. Tay, Nay, may aso tayo. Sa atin na po ba siya? Tanong ni Maymay, puno ng saya sa kanyang boses. Oo anak, sinundan niya ako pa uwi, sagot ni Mang Densyo. Simula ngayon, dito na siya titira. Tumalon sa tuwa si Maymay at lumapit sa aso. Ang bait niya tay, pwede ko ba siyang tawaging Popoy? Bagay ba sa kanya? Tumahol ng mahina ang aso at kumawag ang buntot nito, tila sumasang-ayon sa bagong pangalan. Kinagabihan, habang nakahiga si Mang Densyo, iniisip niya ang nangyari. Alam niyang mahirap ang buhay, ngunit sa gabing iyon, may kakaibang gaan siyang nararamdaman. Sana tama ang desisyon ko, bulong niya sa sarili. Sa tabi ng kanilang kubo, tahimik na natulog si Popoy, na parang nagpapasalamat sa bagong tahanan at bagong simula. Madaling araw pa lamang ay abala na si Mang Densyo sa kanyang bangka. Pinunasan niya ang kahoy na upuan, at sinuri ang maliit na makina. Si Popoy ay tahimik na nakaupo malapit sa bangka, pinapanood ang bawat kilos ng kanyang amo. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay nagbibigay ng kalma sa umagang iyon. Popoy, gusto mo bang sumama? Tanong ni Mang Densyo habang inaayos ang lubid ng bangka. Tumahol ng mahina si Popoy, tumayo, at lumapit sa kanya. Napangiti si Mang Densyo. Mukhang gusto mo nga. Sige, sumama ka na. Pero huwag kang magulo ha. At siguraduhin mong hindi ka mahuhulog sa dagat. Tumalon si Popoy papunta sa bangka, at naupo sa isang sulok, tila handang-handang sumama sa unang paglalayag. Napailing si Mang Densyo habang hinahanda ang kanyang sarili. Ikaw na nga ba ang bago kong kasama? Tignan natin kung magugustuhan mo ang buhay sa dagat.
Pagdating nila sa gitna ng dagat, tumigil si Mang Densyo upang magpahinga sandali. Nakasandal siya sa gilid ng bangka habang pinagmamasdan ang kalmadong tubig. Si Popoy naman ay tahimik na nakaupo, pinapanood ang malawak na asul na dagat sa kanyang harapan. Popoy, sabi ni Mang Densyo, hindi ko alam kung magtatagal ka sa bangka. Hindi lahat ay kaya ang amoy ng dagat, alam mo ba yun? Tumawa siya ng mahina habang tinatapik ang ulo ng aso. Habang tahimik ang paligid, biglang tumahol si Popoy. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at tumingin sa isang direksyon, tila may nais iparating. Popoy, ano na naman yan? Tanong ni Mang Densyo habang sumusulyap sa tinututukan ng aso. Wala siyang nakikitang kakaiba, walang galaw sa tubig, walang mga ibong nagliliparan. Kalmado ang dagat. Tumahol muli si Popoy, mas malakas at mas mariin. Lumapit ito sa gilid ng bangka, at pabalik-balik ang tingin mula kay Mang Densyo patungo sa tubig, na parang sinasabi nitong dito ka magtapon ng lambat. Napakunot noo si Mang Densyo. Anong nakikita mo, ha? Mukhang mas malakas ang pakiramdam mo kaysa sa akin. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, tumayo siya at kinuha ang lambat na nakatabi. Sige na nga, pagbibigyan kita. Pero kung wala akong mahuli, baka ikaw ang maging tanghalian ko, biro niya habang hinahagis ang lambat sa lugar na tinuturo ng aso. Habang hinihintay niyang lumubog ng maayos ang lambat, tahimik si Popoy, pinagmamasdan ang ginagawa ni Mang Densyo. Maya-maya, hinila na ni Mang Densyo ang lambat, at naramdaman niya ang bigat nito. Ang bigat naman nito, sabi niya, at napakunot noo. Pero baka puro basura na naman. Ngunit nang may taas na niya ang lambat, laking gulat niya nang makita ang napakaraming isda. Halos mapuno ang lambat sa dami ng huli. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Popoy, tingnan mo to, halos pasigaw niyang sabi habang hinihila ang lambat papunta sa bangka. Nag-ingay si Popoy, at tumalon-talon sa tuwa, ginalaw-galaw ang buntot nito, na parang nakikisaya sa tagumpay ni Mang Densyo. Grabe, Popoy, ngayon lang ako nakahuli ng ganito karami. Anong sekreto mo? Ikaw ba ang may dala ng swerteng ito? Biro ni Mang Densyo habang nilalagay ang mga isda sa kanyang balde. Habang iniuurong niya ang lambat, hindi mapigilan ni Mang Densyo ang pag-iisip. Hindi ko alam kung paano mo ginawa yun, pero salamat. Malaking tulong ka talaga, Popoy. Pagbalik nila sa dalampasigan, sinalubong sila ni Aling Clara at Maymay. Napansin agad ni Maymay ang mga balde na puno ng isda. Tay, ang dami po ng huli nyo ngayon. Parang ngayon lang po kayo nakahuli ng ganyang karami, sigaw ni Maymay habang tumatakbo papalapit sa bangka. Ngumiti si Mang Densyo habang binubuhat ang mga balde. Oo anak, hindi ko nga alam kung paano nangyari. Pero tingin ko, si Popoy ang dapat pasalamatan. Tumingin si Aling Clara sa aso, na masiglang tumatakbo paikot-ikot sa bangka. Mukhang may alam itong si Popoy ha. Hindi ko akalain, pero mukhang hindi lang siya basta alaga. Natawa si Mang Densyo. Hindi ko rin maintindihan, Clara. Basta tinahulan niya ang isang lugar, tapos ayun, ang dami kong huli. Pero baka nagkataon lang. Lumapit si Maymay kay Popoy at masayang niyakap ito. Popoy, salamat ha. Napakabait mo talaga. Tumahol si Popoy at kumawag ang buntot, na parang sumasang-ayon sa papuri ni Maymay. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mang Densyo, iniisip niya ang mga nangyari. Hindi niya lubos maisip kung paano nahanap ni Popoy ang lugar na iyon. Hindi niya binigyan ng malalim na kahulugan ang mga pangyayari, ngunit ramdam niya ang pasasalamat. Popoy, kahit ano pa yan, salamat sa tulong mo, bulong niya habang pinagmamasdan ng aso, na tahimik na natutulog sa tabi ng pintuan. Sa gabing iyon, natulog si Mang Densyo nang may ngiti sa kanyang lobby, puno ng kasiyahan sa masaganang biyaya ng dagat, at sa bago niyang kasamang nagbigay ng kulay sa kanyang paglalayag. Ang bawat umaga ay naging mas makulay para kay Mang Densyo, mula nang isama niya si Popoy sa kanyang mga paglalayag. Sa bawat pagtahol ni Popoy, tila natutuklasan nila ang tamang lugar, kung saan naroroon ang mga isda. Ang dating mahirap at mabagal na araw sa dagat, ay napalitan ng kasiglahan at masaganang huli. Isang hapon, habang papasok sa kubo si Mang Densyo, dala ang 2 balde ng isda, sinalubong siya ni Aling Clara. Napansin nito ang kasiyahan sa mukha ng asawa. Densyo, ang dami mo na namang huli. Parang araw-araw na yatang ganito ha.
Masayang sabi ni Aling Clara habang inaayos ang lamesa para sa kanilang hapunan. Ngumiti si Mang Densyo habang ibinababa ang mga balde. Oo nga, Clara, mula nang sumama sa akin si Popoy, lagi ng maraming isda ang lambat ko. Hindi ko man alam kung paano, pero parang ginagabayan niya ako. Si Popoy, na nakahiga sa isang sulok ng kubo, ay tumahol ng mahina, na tila sumasang-ayon sa kanilang usapan. Hay, Popoy, sabi ni Aling Clara habang hinahaplos ang ulo ng aso. Kung alam mo lang, napakalaki ng naitulong mo sa pamilya namin. Baka nga ikaw ang biyaya ng Diyos na ipinadala sa amin. Habang kumakain sila, napansin ni Maymay ang masayang mukha ng kanyang ama. Tay, ibig sabihin po ba, hindi na tayo masyadong mahihirapan ngayon? Tanong niya. Napatingin si Mang Densyo sa kanyang anak, at ngumiti. Maymay, hindi ko masasabing tapos na ang lahat ng hirap. Pero mas magaan na ang buhay natin ngayon. Dahil sa tulong ni Popoy at dahil sa ating pagtutulungan, mas malaki ang pag-asa natin. Napansin ko rin Densyo, dagdag ni Aling Clara, unti-unti nang nawawala ang kaba ko sa ating mga bayarin. Kung magtutuloy-tuloy ito, baka makabayad na tayo ng utang kay Mang Berto. Napabuntong hininga si Mang Densyo. Oo, Clara, isa rin yun sa gusto kong matapos. Ayoko nang may iniisip na utang. Gusto kong makabangon tayo ng buo. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy na naging masagana ang huli ni Mang Densyo. Sa bawat araw na pumapalaot sila ni Popoy, napupuno ang bangka ng sariwang isda, na mabilis na nabebenta ni Aling Clara sa palengke. Hindi nagtagal, nakaipon si Mang Densyo ng sapat na pera upang makabayad ng utang kay Mang Berto, ang kanilang pinagkakautangan. Isang gabi, nang matapos silang maghapunan, nag-usap sina Mang Densyo at Aling Clara sa harap ng bahay, habang nakatanaw sa tahimik na dagat. Clara, simula ni Mang Densyo, alam mo bang nabayaran ko na si Mang Berto kanina? Napalingon si Aling Clara sa kanya, puno ng gulat at saya. Totoo ba yan, Densyo? Wala na tayong utang. Oo, Clara, sagot ni Mang Densyo. Kanina, nung ibinenta ko ang huli namin, diretso na akong pumunta sa bahay niya. Hindi ko akalain na sa loob ng ganito kaiksing panahon, kaya na nating bayaran ang lahat. Ang gaan ng pakiramdam, Clara. Parang nawala ang isang napakabigat na pasanin. Napaluha si Aling Clara. Densyo, napakasipag mo. Lahat ng hirap mo ay nagbunga na. At si Popoy, napakalaking tulong niya sa atin. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong punto. Clara, sagot ni Mang Densyo, hindi lang ito dahil sa sipag ko. Dahil ito sa ating tatlo, sa pamilya natin. Sa suporta mo, sa pagiging masipag mo sa palengke, at sa kabutihan ni Maymay. At syempre, hindi natin makakalimutan si Popoy. Tumahol si Popoy mula sa gilid ng bahay, na tila sumasang-ayon. Napatawa si Aling Clara. Si Popoy talaga. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero parang nasa kanya ang gabay ng langit. Makaraan ng ilang buwan, napagdesisyonan ni Mang Densyo na bumili ng mas malaking bangka. Inimbitahan niya ang kanyang kaibigang si Mang Berto upang magpatulong sa pag-aayos nito. Densyo, ang ganda ng bago mong bangka, sabi ni Mang Berto habang pinagmamasdan ang bagong bili na sasakyang pandagat. Hindi ko akalaing makakabili ka ng ganito, sa napakaikling panahon. Talagang bumangon ka na mula sa hirap. Ngumiti si Mang Densyo at tumango. Totoo yan, Berto. Sa dami ng pinagdaanan namin, hindi ko akalain na darating ang ganitong panahon. Napakalaking bagay ng tulong ng bagong kasama ko sa dagat. Napatingin si Mang Berto kay Popoy, na masayang nakaupo malapit sa bangka. Si Popoy ba yun? Tanong niya, may halong pagtataka. Oo, sagot ni Mang Densyo, simula nang dumating siya sa amin, parang nagbago ang takbo ng buhay namin. Tumango si Mang Berto, puno ng paghanga. Napakasipag mo, Densyo. Deserve mo ang lahat ng biyayang ito. Sana magpatuloy pa ang tagumpay mo. Kinagabihan, habang nakahiga si Mang Densyo, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Naisip niya ang kanilang mga hirap noong una, kung paano sila nagsimula sa maliit at luma nilang bangka, at kung paano sila unti-unting nakabangon. Tumabi si Popoy sa kanyang higaan, at humiga malapit sa kanyang paa. Popoy, sabi niya habang hinahapnos ang ulo ng aso, salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko man alam kung paano mo ginagawa yun, pero isa kang biyaya sa buhay namin. Tumahol ng mahina si Popoy, na parang sumasagot.
Sa gabing iyon, natulog si Mang Densyo ng may magaan na damdamin, puno ng pasasalamat at pag-asa, para sa mas maliwanag na kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa bawat araw na dumadaan, lalo pang gumanda ang takbo ng buhay ni Mang Densyo at ng kanyang pamilya. Sa tulong ni Popoy, ang kanilang masaganang huli ay nagbigay daan, upang makapag-ipon ng sapat na pera, para sa isang bagay na matagal na nilang pinapangarap, isang mas maayos at ligtas na tahanan. Isang hapon, habang abala si Aling Clara sa pagluluto, pumasok si Mang Densyo sa kanilang kubo, dala ang isang malaking balita. "Clara, Maymay," tawag niya habang inilalapag ang balde ng mga isda na dala niya. Lumabas si Maymay mula sa kanyang silid, bitbit ang libro niya. "Tay, anong meron? Parang ang saya niyo po," tanong niya. Ngumiti si Mang Densyo at tumingin kay Clara. "Clara, oras na para tuparin natin ang matagal na nating plano. Magpapatayo na tayo ng bagong bahay." Halos mapabitaw si Aling Clara sa hawak niyang sandok. "Densyo, seryoso ka ba? Magkakaroon tayo ng bagong bahay?" "Oo," sagot ni Mang Densyo. "Matagal ko nang gustong bigyan kayo ng mas ligtas, at mas maayos na tahanan. Hindi na natin kailangang magtiis sa mga tagas ng ulan, o sa init tuwing tanghali. Gusto kong makita kayong komportable." Napaluha si Aling Clara sa tuwa. "Densyo, salamat sa Diyos at lahat ng sakripisyo mo, ay nagbunga na." Sa loob ng ilang linggo, sinimulan na ang pagpapatayo ng bagong bahay. Hindi kalayuan sa kanilang lumang kubo ang lokasyon ng bahay, kaya't kitang-kita nila ang bawat hakbang ng konstruksyon. Araw-araw, pinagmamasdan ni Maymay ang mga manggagawa habang nagtatrabaho. "Tay," tanong ni Maymay isang umaga, "anong mangyayari sa kubo natin kapag natapos na ang bahay?" Ngumiti si Mang Densyo at tumingin sa anak. "Maymay, mananatili ang kubo. Hindi natin ito gigibain. Ang kubo na ito ang naging saksi sa lahat ng hirap at tagumpay natin bilang pamilya. Hindi ko kayang iwanan ito." "Opo, Tay. Ang kubo na ito ang simbolo ng ating pamilya," sagot ni Maymay habang masaya niyang tinatapik si Popoy. Pagkaraan lamang ng 6 na buwan, natapos na ang bahay. Bagamat hindi ito kalakihan, ito'y matibay at maayos. May semento na ang dingding, mas malalaki ang bintana, at maayos ang bubong. Sa wakas, may kanya-kanyang silid si Maymay at ang kanyang mga magulang, at may sala kung saan maaaring magtipon ang buong pamilya. "Ang ganda ng bahay natin, Tay," masayang sigaw ni Maymay habang tinitingnan ang bagong sala. "Oo anak," sagot ni Mang Densyo habang nakangiting tinitingnan ang kanilang bagong tahanan. "Ito ang tahanan na pinangarap ko para sa inyo. Pero tandaan nyo, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahalan natin, hindi ang ganda ng bahay." Napaluha muli si Aling Clara. "Densyo, salamat sa bagong tahanan. Salamat din sa lahat ng sakripisyo mo para sa pamilya natin." Ngumiti si Mang Densyo, ngunit muli siyang umiling. "Clara, hindi lang ito dahil sa akin. Hindi natin ito magagawa kung hindi tayo nagtulungan bilang pamilya. At syempre, kung wala si Popoy, hindi rin natin mararating ang puntong ito." Makaraan ng ilang linggo, nagdesisyon si Mang Densyo na bumili ng second-hand na pick-up. Sa tulong nito, hindi na nila kailangang maghintay ng mamimili sa palengke. Ngayon, maidadala na nila ang kanilang mga isda sa ibang bayan, kung saan mas mataas ang presyo ng isda. "Tay, ang ganda po ng pick-up natin," sabi ni Maymay habang pinupunasan ang sasakyan. "Oo anak," sagot ni Mang Densyo. "Malaki ang maitutulong nito sa negosyo natin. Hindi na tayo limitado sa palengke ng baryo." Lumapit si Aling Clara, tinitingnan ng pick-up. "Densyo, hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Dati, ang iniisip ko lang ay kung paano tayo makakakain sa araw-araw. Ngayon, nakabili na tayo ng sasakyan." "Clara," sabi ni Mang Densyo habang pinagmamasdan ang sasakyan, "lahat ng ito ay bunga ng sipag at tiyaga natin. Hindi na tayo babalik sa dating hirap. Ito ang simula ng mas maginhawang buhay para sa atin." Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Densyo sa harap ng kanilang bagong bahay, pinagmamasdan niya ang kubo sa tabi nito. Kasama niya si Popoy, na tahimik na nakahiga malapit sa kanyang paa. "Popoy," sabi ni Mang Densyo, "hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Isa kang malaking biyaya sa amin. Salamat sa lahat ng tulong mo." Tumahol ng mahina si Popoy, na parang sumasagot.
Napangiti si Mang Densyo at hinaplos ang ulo ng aso. Sa gabing iyon, natulog si Mang Densyo nang may magaan na damdamin. Alam niyang ang tagumpay nilang iyon ay hindi lamang dahil sa swerte, kundi sa pagsisikap, pagmamahalan, at pagtutulungan ng kanilang pamilya, kasama si Popoy, ang asong nagdala ng liwanag at pag-asa sa kanilang buhay. Isang malamig na gabi, tahimik ang paligid sa bagong bahay ng pamilya ni Mang Densyo. Ang huni ng mga insekto at ang banayad na ihip ng hangin mula sa dagat, ay tila isang duyan na inaanyayahan ang lahat na matulog. Abala si Aling Clara sa kusina, nililigpit ang mga gamit matapos ang isang araw na puno ng trabaho. Napansin niyang wala sa kanilang silid si Mang Densyo. Nasaan na kaya ang asawa ko? Hindi pa yata natutulog, tanong niya sa sarili. Napansin niyang wala rin si Popoy, kaya naisip niyang magtungo sa sala upang tingnan kung nandoon ang dalawa. Habang lumalapit si Aling Clara sa sala, nakita niya si Mang Densyo na nakahiga sa sahig, nakasandal sa maliit na unan, at yakap-yakap si Popoy na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang liwanag mula sa bumbilya ng sala ay tumatama sa maamo nilang mga mukha, na para bang nagpapakita ng hindi matitinag na ugnayan. Napangiti si Aling Clara sa kanyang nakita. Densyo, mahinang tawag niya, ngunit hindi ito sumasagot. Lumapit siya ng dahan-dahan at naupo sa tabi nila. Pinagmasdan niya ang dalawa, at sa kanyang puso, naramdaman niya ang lalim ng koneksyon ng kanyang asawa at ng kanilang alaga. Hindi niya maiwasang mapaluha sa saya at pasasalamat. Marahang hinaplos niya ang braso ni Mang Densyo upang gisingin ito. Densyo, nakatulog ka na dito. Ang lamig dito sa sala. Halika na, sa kwarto ka na matulog, mahina niyang sabi. Dahan-daang nagmulat ng mata si Mang Densyo. Ha, Clara, anong oras na ba? Tanong niya, bahagyang naguguluhan. Tumingin siya sa paligid, at napansin ang mahimbing na natutulog na si Popoy, sa kanyang mga bisig. Napangiti siya at tumingin kay Clara. Pasensya na, Clara, naupo lang ako dito para magpahinga saglit, pero hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako, sabi niya habang marahang hinahaplos ang balahibo ni Popoy. Ngumiti si Aling Clara. Alam mo Densyo, napapansin ko, parang naging matalik na magkaibigan na talaga kayo ni Popoy. At masaya ako na nandyan siya para sa'yo. Tumingin si Mang Densyo kay Clara, bakas sa kanyang mukha ang pasasalamat. Clara, iba si Popoy. Hindi ko maipaliwanag, pero parang lagi niya akong naiintindihan. Tuwing kasama ko siya sa laot, parang alam niya ang pinagdadaanan ko. Parang hindi lang siya aso, para na siyang bahagi ng pamilya natin. Tumango si Aling Clara at ngumiti. Napansin ko nga Densyo, parang tinulungan kanyang bumangon mula sa hirap. Siya ang naging tahimik mong kasama sa dagat. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ganito kakaalaga sa kanya. Huminga ng malalim si Mang Densyo. Clara, alam mo ba? Minsan iniisip ko, paano kung hindi ko siya nakita sa dalampasigan noon? Ano kaya ang buhay natin ngayon? Kung tutuusin, si Popoy ang nagdala ng swerte at lakas ng loob sa akin. Kaya kahit kailan, hindi ko siya pababayaan. Hinaplos ni Aling Clara ang balikat ng asawa. Alam mo Densyo, napakabait mo. Kaya siguro dumating si Popoy sa buhay natin, dahil alam ng Diyos na kaya mo siyang mahalin at alagaan. Ngumiti si Mang Densyo at tumingin muli kay Popoy. Oo Clara, hindi lang siya basta aso para sa akin. Bahagi na siya ng pamilya natin. Napatingin si Aling Clara sa mukha ng asawa, at nakaramdam siya ng malalim na pagmamalaki. Densyo, napakaswerte ni Popoy na ikaw ang nakakita sa kanya noon. At napakaswerte rin natin na dumating siya sa buhay natin. Siguro nga, siya ang gabay na ipinadala sa atin. Tumahimik sila saglit, pinagmasdan si Popoy. Ang payapang ekspresyon ng aso, ay tila nagpapahiwatig na alam niyang mahal siya ng pamilyang ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Clara kung gaano kalalim ang pagmamahal at paggalang ni Mang Densyo kay Popoy. Halika na Densyo, magpahinga ka na sa kwarto natin, yaya ni Aling Clara. Tumayo si Mang Densyo at marahang tinawag si Popoy. Sa kwarto natin siya matutulog. Hindi ko siya pwedeng iwan dito sa sala, sabi niya habang marahang inilalagay si Popoy sa isang malambot na higaan malapit sa kanilang kama. Napangiti si Aling Clara. Habang binabantayan niya ang dalawa, naisip niya kung gaano kalalim ang pagkakaibigan at ugnayan ng tao at hayop, isang pagkakaibigang nagugat sa kabutihan at malasakit. Sa gabing iyon,
Natulog si Aling Clara ng may magaan na damdamin, puno ng pasasalamat sa biyayang dala ni Popoy sa kanilang pamilya. Habang unti-unting umuunlad ang buhay ni Mang Densyo, salamat sa masaganang huli na tinutulungan ni Popoy na makuha, hindi niya kinaligtaan ang kalagayan ng mga kapitbahay niyang patuloy na nakikibaka sa araw-araw na hamon ng buhay. Kilala sa kanilang komunidad bilang isang mapagbigay at maalalahanin na tao, lalo pang pinatibay ni Mang Densyo ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng kanyang mga gawain. Isang hapon, pagkatapos ng isang masaganang pangingisda, inayos ni Mang Densyo ang ilang supot ng sariwang isda at bigas. Pinili niyang dalhin ito sa mga pamilyang pinaka-nangangailangan sa kanilang baryo. Habang naglalakad siya sa makikipot na eskinita ng kanilang lugar, kumakatok sa bawat pintuan na may ngiting umaabot hanggang tenga. Aling Sisa, sigaw niya habang inaabot ang isang supot ng isda at isang malaking supot ng bigas sa bawat pinto. Para sa inyo po ito. Sana'y makatulong ito kahit papaano sa inyong hapag. Nakatanggap ng mainit na pasasalamat si Mang Densyo mula sa mga kapitbahay. Sa bahay ni Aling Sisa, isang balo na may 3 anak, maluha-luha itong lumabas ng bahay at niyakap si Mang Densyo. Maraming salamat Mang Densyo, sambit ni Aling Sisa habang pinipigil ang kanyang mga luha. Hindi ko po alam kung paano kami makakaraos kung wala ang tulong ninyo. Tumugon si Mang Densyo ng may kababaang loob, walang anuman, Aling Sisa. Tulungan lang tayo dito. Kung ano ang meron ako, nararapat lang na ibahagi ko ito sa mga nangangailangan. Habang naglalakad patungo sa susunod na bahay, sinamahan siya ni Maymay, na nagdesisyong tumulong din sa pagdadala ng ilang supot ng isda. Tay, nakakataba ng puso ang ginagawa ninyo, sabi ni Maymay habang naglalakad sila. Dama ko po kung gaano kalaki ang pasasalamat nila sa inyo. Ngumiti si Mang Densyo at tumugon, anak, mahalaga na matutunan mo ito. Hindi lamang sapat na umunlad tayo, dapat, tinutulungan din natin ang iba na makabangon. Iyan ang tunay na diwa ng komunidad. Sa bahay ni Mang Juan, isang matandang lalaking mag-isa na lang sa buhay, muling inulit ni Mang Densyo ang kanyang pagbibigay. Maluha-luha rin si Mang Juan habang tinatanggap ang tulong. Mang Densyo, mabuti pa kayo, naaalala pa rin kami, wika ni Mang Juan. Diyos na po ang bahala sa inyo at sa inyong kabaitan. Habang bumabalik sa kanilang bahay, nagkaroon ng mahabang usapan sina Mang Densyo at Maymay, tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay at pagmamalasakit sa kapwa. Tay, gusto ko rin pong maging katulad ninyo balang araw, ani Maymay. Yung hindi lang po iniisip ang sarili, kundi pati na rin ang kapakanan ng iba. Tama iyan anak, sagot ni Mang Densyo. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang naipon, kundi sa dami ng buhay na kanyang natulungan. Sa gabi ring iyon, habang sila ay kumakain ng hapunan, pinag-usapan nila ang mga plano kung paano pa nila mapapalawak ang tulong sa komunidad. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang pagpapakita ng kabutihan ni Mang Densyo, kundi isang aral din para sa buong pamilya, na ang tunay na kasiyahan ay nasa pagtulong sa kapwa. Sa bawat paglalayag ni Mang Densyo at Popoy, palaging napakarami ang kanilang nahuhuling isda. Sa tuwing babalik sila mula sa dagat, punong-puno ang kanilang mga balde. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hapagkainan, naisip ni Aling Clara na may magagawa pa sila, upang mas mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Habang nagkakape, tumingin si Aling Clara kay Mang Densyo na tila malalim ang iniisip. Densyo, simula niya, naisip ko lang, ano kaya kung simulan nating magnegosyo ng daing? Natigilan si Mang Densyo sa pag-inom ng kape, at tumingin sa asawa. Magnegosyo ng daing. Clara, maganda yan, pero paano natin sisimulan? Wala pa tayong karanasan sa ganitong gawain. Ngumiti si Aling Clara, hindi naman kailangang maging komplikado. Simulan natin sa konti, alam mo naman, marami tayong nanguhuling isda, at gusto kong subukan kung kaya nating magnegosyo ng daing. Sigurado akong marami ang bibili nito, lalo na sa ibang baryo at bayan. Napaisip si Mang Densyo at sumang-ayon. Oo nga, Clara, magandang ideya yan. At kung tama ka, maaari pa tayong makatulong sa ibang tao sa baryo na nangangailangan ng trabaho. Kinabukasan, agad na kumilos si Aling Clara upang simulan ang kanyang plano. Pinuntahan niya ang ilan sa mga kababaihan sa baryo, upang kausapin sila tungkol sa proyekto. Unang nilapitan ni Clara si Aling Sisa, na kilalang masipag ngunit walang permanenteng hanap buhay.
Aling Sisa, sabi ni Clara habang nakaupo sa maliit na bangko sa labas ng bahay nito, may ideya ako na gusto kong simulan, at iniisip kong baka gusto mong sumali. Magnanegosyo ako ng daing. Gusto ko sanang kumuha ng mga katuwang na kababaihan, para sa paggawa nito. Nanlaki ang mata ni Aling Sisa. Talaga ba, Clara? Napakagandang ideya yan. Malaking tulong ito sa amin. Wala naman akong trabaho ngayon, at sigurado akong marami pang kababaihan sa baryo, ang sasali kung aalokin mo rin sila. Oo nga, Sisa, sa palagay ko, hindi lang ito para sa atin. Kung magtutulungan tayo, siguradong magiging maayos ang negosyo. Bukod pa riyan, kikita ka para sa pamilya mo, sagot ni Clara. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ng grupo ang paggawa ng daing. Sa bakuran ni Mang Densyo, naglatag sila ng mga lambat at sinimulan ang proseso ng pagbubukas, paglilinis, at pag-aasin ng mga isda. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng tawanan at kasiyahan, habang nagtutulungan ang mga kababaihan. Clara, sabi ni Aling Nita, isa sa mga sumali, ang ganda ng ideyang ito. Simula nang mawalan ng trabaho ang asawa ko, halos hindi ko alam kung paano bubuhayin ang mga bata. Ngayon, kahit papaano, may pagkukunan kami ng panggastos. Masaya akong makatulong, Nita, sagot ni Aling Clara. Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Tama ka, Clara, dagdag ni Aling Sisa. Ang negosyo mong ito ay hindi lang para sa pamilya mo. Parang para na rin ito sa buong baryo. Sa loob ng ilang linggo, ang negosyo nila ng paggawa ng daing ay unti-unting lumago. Hindi lamang ito na ibebenta sa baryo kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Ang binibenta nilang daing ay naging tanyag sa kanilang lugar dahil sa kalidad ng produkto. Marami ang humahanga sa negosyo at sa inspirasyong dala nito sa komunidad. Isang araw, habang nagbibilang ng kita si Aling Clara, lumapit si Maymay sa kanya. Nay, ang galing niyo po, sabi ni Maymay habang pinagmamasdan ng pera sa lamesa. Ang laki po ng naitutulong ng negosyo natin sa ibang tao. Parang hindi lang po ito negosyo, parang proyekto para sa buong barangay. Ngumiti si Aling Clara at hinaplos ang buhok ng anak. Maymay, anak, ito ang natutunan ko sa tatay mo. Hindi lang tungkol sa pera ang pag-unlad. Dapat, ang tagumpay natin ay nagdudulot din ng kabutihan para sa iba. Kapag tumulong ka, mas marami pang biyaya ang darating. Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Densyo at Aling Clara sa kanilang balcony, pinag-usapan nila ang nangyari sa negosyo. Clara, sabi ni Mang Densyo, salamat sa ideya mo. Hindi ko akalaing mula sa simpleng plano, makakabuo tayo ng ganitong negosyo. Pero ang pinakamaganda dito, ay marami tayong natutulungan at napapasaya. Ngumiti si Aling Clara. Densyo, lahat ng ito ay dahil sa sipag mo. Kung hindi dahil sa iyo at kay Popoy, hindi natin mararating ang ganitong punto. Pero masaya ako na kahit papaano, nagagamit natin ang tagumpay natin para sa kabutihan ng iba. Habang pinagmamasdan nila ang maaliwalas na langit, napuno ang kanilang puso ng kasiyahan. Para kay Mang Densyo at Aling Clara, ang tagumpay ng kanilang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamalasakit sa kapwa. Isang hapon na tila perpekto para sa paglalaro, nagtipon ang mga bata sa dalampasigan, upang magtampisaw sa tubig at maglaro ng habulan. Si Popoy, ang tapat na alaga ni Mang Densyo, ay naroon din, tahimik na nakabantay mula sa lilim ng isang puno, habang pinapanood ang mga bata. Ang alon ng dagat ay banayad sa umpisa, ngunit biglang lumakas ang ihip ng hangin. Sa kasagsagan ng kanilang laro, isang bata, si Junjun, ang napadpad sa malalim na bahagi ng dagat. Tinangay siya ng malakas na alon, at nagsimula siyang magpanik. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Junjun, ngunit hindi siya makarating pabalik sa mababaw na bahagi. Napansin agad ni Popoy ang nangyayari. Tumahol siya ng malakas, na agad nagbigay ng babala sa mga tao sa paligid. Tumayo siya at, walang pag-aalinlangan, mabilis na tumakbo papunta sa tubig. Tumalon siya sa dagat at sinimulang languyin ang direksyon ng bata. Nagtipon ang mga tao sa dalampasigan, puno ng kaba at pag-aalala. Isa sa mga nanonood ay si Aling Clara, na napatakip ng kamay sa kanyang bibig. Popoy, kayang-kaya mo yan, sigaw niya habang tinutulungan si Maymay na manatiling kalmado.
Sa gitna ng malalakas na alon, narating ni Popoy si Junjun. Kinagat niya ang damit ng bata at hinila ito pabalik sa pampang. Sa kabila ng lakas ng alon at bigat ng tubig, hindi bumitaw si Popoy. Ang bawat paglangoy niya ay puno ng tapang at determinasyon. Pagkarating nila sa pampang, sinalubong sila ng mga tao na nagbigay ng masigabong palakpakan. "Salamat Popoy," umiiyak na sabi ng ina ni Junjun, habang hinaahaplos ang aso. Ang mga tao naman ay nagbigay ng papuri sa kabayanihan ni Popoy. Sa gilid ng dalampasigan, dumating si Mang Densyo, tumakbo palapit kay Popoy at hinaplos ito ng may pagmamalaki. "Popoy, napakabuti mong aso. Hindi mo iniwan ang batang iyon. Isa kang tunay na bayani." Ang balita tungkol sa kabayanihan ni Popoy ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Sa palengke, sa mga tindahan, at maging sa bawat grupo sa tabi ng kalsada, si Popoy ang sentro ng usapan. "Napaka-espesyal talaga ng asong iyon," wika ni Aling Sisa sa kanyang kaibigan habang bumibili ng gulay. "Hindi lang basta-basta ang ginawa niya. Sino ang mag-aakalang isang aso ang magliligtas sa bata? Oo, at hindi lang iyon. Parang si Popoy din ang dahilan ng pag-angat ng buhay ni Mang Densyo," sagot ni Aling Nita. "Napansin mo ba? Simula nang dumating siya, parang sunod-sunod na ang swerte nila. Marami ang naniniwala na si Popoy ay hindi ordinaryong aso. May mga nag-iisip na siya ang nagdadala ng swerte sa pamilya ni Mang Densyo, habang ang iba naman ay nagdududa. Baka naman hindi totoo ang sinasabi ng iba," sabi ni Mang Arnel, isa sa mga mangingisda. "Siguro, masipag lang talaga si Mang Densyo at nagkataon lang na dumating si Popoy." Ngunit sa isang sulok ng baryo, si Mang Tano, isang dating kaibigan ni Mang Densyo, ay tahimik na nakikinig sa mga usapan. Habang pinapakinggan niya ang papuri kay Popoy at kay Mang Densyo, hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding inggit. "Dati, parehas lang kami ni Mang Densyo," bulong niya sa kanyang sarili. "Ngayon, tingnan mo siya, may bago na siyang bahay, negosyo, at lahat ng tao ay humahanga sa kanila. At lahat ng iyon, sinasabi nilang dahil sa isang aso." Habang tumitindi ang usapan tungkol kay Popoy, si Mang Tano ay nagsisimulang mag-isip ng paraan upang maungusan si Mang Densyo. Ang inggit sa kanyang puso ay unti-unting nagiging dahilan ng kanyang galit. Samantala, ang buong baryo ay patuloy na humahanga kay Popoy. Para sa karamihan, si Popoy ay hindi lamang isang bayani, isa siyang simbolo ng pag-asa, tapang, at katapatan. Ang kanyang kabayanihan ay hindi malilimutan ng sino man sa baryo, at ang kanyang presensya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat. Ang negosyo ni Mang Densyo at Aling Clara sa paggawa ng daing ay patuloy na lumago. Mula sa simpleng pangarap ni Aling Clara, ang kanilang daing ay naging tanyag hindi lamang sa baryo, kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Sa tagumpay ng negosyo, hindi nagtagal, nakabili sila ng ilang delivery truck, upang maabot ang mas maraming lugar sa buong rehiyon. Isang hapon, habang abala si Aling Clara sa pagbibilang ng kanilang kita sa lamesa, dumating si Mang Densyo, may dalang magandang balita mula sa kanilang supplier. "Clara," masayang sabi ni Mang Densyo habang inilalapag ang isang listahan sa mesa. "Nakipag-ugnayan ako sa bagong tindahan sa kabilang bayan. Gusto nilang maging regular na customer ng daing natin. At may dalawa pang grocery sa magkaibang bayan na nagtanong kung pwede tayong mag-supply ng produkto natin." Nanlaki ang mata ni Aling Clara sa tuwa. "Densyo, hindi ko akalain na darating tayo sa ganito. Noon, maliit lang na kubo ang pag-aari natin. Ngayon, may mga truck na tayo, at umaabot na ang produkto natin sa buong rehiyon." Napangiti si Mang Densyo habang umuupo sa tabi ng asawa. "Clara, lahat ng ito ay dahil sa tiyaga natin, sa tulong ni Popoy, at higit sa lahat, sa dasal natin. Pero alam mo, masaya ako hindi lang dahil umaangat tayo. Gusto kong ipagpatuloy natin ang pagtulong sa mga nangangailangan." Kinabukasan, nagtipon sina Mang Densyo at Aling Clara, kasama ang mga kababaihan at manggagawang tumutulong sa paggawa ng daing. Ngayong lumago na ang kanilang negosyo, nagpasya silang magdagdag pa ng mga manggagawa mula sa baryo, upang mas marami ang makinabang sa kanilang tagumpay. "Mga kasama, panimula ni Aling Clara habang nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran, ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan.
Alam naming marami pa ang naghihirap, kaya gusto naming mas marami ang makinabang sa biyayang natatanggap natin. Puno ng kasiyahan ang mga kababaihan. Lumapit si Aling Sisa, isa sa mga unang sumama sa proyekto. Clara, maraming salamat sa inyo ni Densyo. Napakaraming pamilya na ang natulungan nyo. Napakabuti ninyong pamilya. Ngumiti si Aling Clara. Sisa, ang tagumpay natin ay hindi lang para sa atin. Kung kaya nating tumulong, bakit hindi natin gawin? Lahat tayo ay magkakapit-bahay at magtutulungan. Sa sumunod na mga linggo, ipinagpatuloy ni Mang Densyo at Aling Clara ang pamamahagi ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan. Sa harap ng kanilang bagong bodega, nagtipon ang mga tao mula sa baryo. Isa-isa nilang inabot ang mga basket na may lamang bigas, gulay, at daing. Salamat, Mang Densyo. Salamat, Aling Clara, sigaw ni Aling Nita habang inaabot ang isang basket. Malaking bagay ang mga tulong na ito sa aming pamilya. Tumango si Mang Densyo, ang puso niya ay punong-puno ng pasasalamat. Walang anuman, Nita. Ang gusto lang namin ni Clara ay makatulong sa inyo. Kung anuman ang sobra namin, nararapat lang na ibahagi namin ito sa lahat ng nangangailangan. Kinagabihan, habang nakaupo si Mang Densyo at Aling Clara sa kanilang sala, pinag-usapan nila ang epekto ng kanilang pagtulong sa baryo. Habang pinapanood ang tahimik na kalangitan na puno ng mga bituin, mula sa kanilang bintana, napagtanto nilang ang tagumpay ay higit pa sa materyal na bagay. Densyo, sabi ni Aling Clara, ang saya sa pakiramdam na hindi lang tayo ang umaangat. Ang dami nating natutulungan, at ang dami ring nagpapasalamat. Ipagpapatuloy natin ito ha. Kahit gaano pa kalaki ang negosyo natin, huwag nating kalimutan kung saan tayo nagsimula. Hinawakan ni Mang Densyo ang kamay ng asawa. Clara, tama ka. Hindi ko ipagpapalit ang pakiramdam na ito sa kahit ano. Masarap magbigay, lalo na kung alam mong maraming buhay ang nababago. Ang negosyo ni Mang Densyo ay hindi lamang naging dahilan ng kanilang pag-unlad, kundi naging daan din upang mapabuti ang buhay ng marami sa kanilang komunidad. Ang kanilang bodega ay naging simbolo ng malasakit at pagkakaisa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanilang paniniwala na ang tagumpay ay walang halaga kung hindi ito naibabahagi sa iba. Para sa pamilya ni Mang Densyo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa dami ng pusong natutulungan at nabibigyan ng pag-asa. Isang maaraw na hapon, habang nagde-deliver si Mang Densyo ng daing sa mga kalapit na bayan kasama si Popoy, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng daan na nakakaawa. Hinto muna tayo, Popoy, sabi ni Mang Densyo, habang pinaparada ang kanilang truck sa tabi ng kalsada. Lumapit si Mang Densyo sa matanda, dala ang isang pakete ng tinapay at isang bote ng tubig. Lolo, mukhang pagod na pagod kayo. Kain po muna kayo nitong kaunting baon namin, alok niya habang iniabot ang pagkain at tubig. Ang matanda, na may mga matang puno ng pasasalamat, ay ngumiti. Salamat, iho, biyaya ka sa mga katulad kong walang-wala, tugon niya habang tinatanggap ang pagkain. Nakilala ni Mang Densyo ang matanda bilang si Lolo Camilo, isang kilalang tagapagsalaysay ng mga alamat sa kanilang lugar. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Lolo Camilo ang tungkol kay Popoy. Alam mo iho, may kakaiba sa kasama mong aso. Hindi siya ordinaryong aso. Maaaring siya ay alaga noon ng isang diwata ng karagatan. Nagtaka si Mang Densyo at napaupo sa tabi ng matanda. Diwata ba, Lolo Camilo? Paano naman po ninyo nasabi? Ah, iho, simula ni Lolo Camilo, matagal na akong nagkukwento ng mga alamat dito. Ang aso mo, may kakaibang aura. Hindi lang basta-basta swerte ang dala niya. Sabi ng mga matatanda noong ako'y bata pa, kung sino man ang pinili ng diwata na maging katuwang, bibiyayaan ito ng hindi matatawarang swerte at proteksyon. Nakinig si Mang Densyo ng may halo-halong kuryosidad at pag-aalala. Kaya ba sunod-sunod ang swerte namin simula nang dumating si Popoy? Dahil ba sa diwata? Tumango si Lolo Camilo. Marahil, pero higit pa roon Densyo. Ang kabutihan mo ang tunay na dahilan. Ang mga diwata ay pumipili ng mga taong may mabubuting puso para pagpalain. Ang kabaitan mo sa iyong kapwa, ang pagtulong mo sa mga nangangailangan, iyon ang tunay na nagbukas ng pintuan para sa mga biyaya. Napaisip si Mang Densyo sa sinabi ng matanda. Tumingin siya kay Popoy, na tahimik na nakikinig sa kanilang usapan.
Kung totoo man iyon lolo, sisiguraduhin kong hindi masasayang ang biyayang ito. Lalo pa namin palalawakin ang tulong namin sa iba. Nagbigay ng payo si Lolo Camilo bago sila magpaalam. Tandaan mo Densyo, ang tunay na kayamanan ay nasa pagbibigay. Hanggat maaari, ituloy mo ang pagtulong mo. At si Popoy, alagaan mo siya. Hindi lang siya basta aso, isa siyang biyaya. Buong puso ang pasasalamat ni Mang Densyo sa matanda. Salamat, Lolo Camilo. Ituturing kong gabay ang iyong mga salita. Habang nagmamaneho pabalik sa kanilang tahanan, malalim ang iniisip ni Mang Densyo. Napagtanto niya na higit pa sa materyal na yaman ang dala ni Popoy sa kanilang buhay. Ang lihim na ito, kung ito man ay mula sa diwata o hindi, ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pananaw sa kung paano niya dapat pahalagahan at gamitin ang mga biyayang kanilang natatanggap. Sa tabi niya, tahimik na nakadungaw si Popoy sa bintana, tila ba nagbabantay at nagsisilbing gabay sa bawat biyahe ng kanilang buhay. Sa puso ni Mang Densyo, hindi lamang pasasalamat, kundi isang pangakong itutuloy ang mabuting gawa, ang umiiral. Samantala, si Mang Tano, ang dating kaibigan ni Mang Densyo ay hindi matanggap ang tagumpay ni Mang Densyo. Sa bawat araw na naririnig niya ang papuri mula sa mga tao, lalong tumitindi ang kanyang inggit. Sa kabila ng mga paalala ng kanyang asawa, si Aling Belen, hindi niya magawang iwaksi ang pagkukumpara ng kanyang sarili sa dating kaibigan. Belen, tingnan mo si Densyo, sabi ni Mang Tano isang gabi habang umiinom ng alak. Dati, parehas lang kami. Ngayon, tingnan mo siya, may bago ng bahay, negosyo, at lahat ng tao, puro si Densyo at Popoy ang bukang bibig. Parang wala nang silbi ang lahat ng pinaghirapan ko. Pero Tano, sagot ni Aling Belen, hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Nagtatrabaho siya ng mabuti at tumutulong sa baryo, kaya siguro patuloy siyang nakakatanggap ng biyaya. Bakit hindi mo subukang magsimula muli? Imbes na magalit ka, dapat magsikap ka rin. Ngunit hindi mapigilan ni Mang Tano ang pag-usbong ng masama niyang plano. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, nagpunta siya sa garahe ni Mang Densyo. Niluwagan niya ang tornilyo ng isa sa mga gulong ng delivery truck. Habang papalayo, nagsalita siya, "Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang swerte mo." Kinabukasan, maaga pa lang ay naghahanda na si Mang Densyo para sa kanyang delivery. Habang inaayos niya ang mga kahon ng daing, tumahol si Popoy ng paulit-ulit, na parang may gustong ipahiwatig. "Popoy, anong problema mo?" tanong ni Mang Densyo habang hinaahaplos ang ulo ng aso. "Panibagong araw na naman ng trabaho natin. Ayos lang to." Habang nagmamaneho papunta sa bayan, napansin ni Mang Densyo ang kakaibang tunog mula sa truck. Parang may kakaiba sa sasakyan, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Si Popoy naman ay tila balisa, tumatahol ng malakas at hindi mapakali. "Popoy, huwag kang mag-alala. Ayos lang tayo," sabi ni Mang Densyo, pilit na pinapakalma ang aso. Ngunit biglang naramdaman niya ang pag-alog ng truck. Sa isang iglap, natanggal ang isa sa mga gulong nito. Nawalan ng kontrol si Mang Densyo, at dumulas ang truck sa gilid ng kalsada, tumama sa isang puno. Nagkalat ang mga kahon ng daing, at halos nawasak ang truck. Si Popoy, kahit sugatan, ay agad na tumayo. Tumahol siya ng malakas sa kalsada, humihingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, may dumaan na mga magsasaka at narinig ang pagtahol ni Popoy. Agad nilang tinulungan si Mang Densyo at dinala ito sa ospital. Pagdating sa ospital, hindi pinapasok si Popoy sa loob. Naiwan siya sa labas, binabantayan ng isang mabait na gwardya. "Pasensya ka na aso," sabi ng gwardya habang hinaahaplos ang ulo ni Popoy. "Hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Pero alam kong mahal na mahal mo ang amo mo." Tahimik na nakaupo si Popoy malapit sa pinto ng ospital, nakatingin sa direksyon kung saan dinala si Mang Densyo. Tumatahol siya paminsan-minsan, tila humihingi ng awa na makapasok. Sa loob ng ospital, si Aling Clara at Maymay ay dumating na at umiiyak habang tinitingnan si Mang Densyo na nakaratay sa kama, at comatose. "Densyo, gumising ka naman," sabi ni Aling Clara habang hinahawakan ng kamay ng kanyang asawa. "Kailangan ka namin. Paano na kami ni Maymay?" "Tay," sabi ni Maymay habang umiiyak, "huwag niyo po kaming iwan. Kailangan pa po namin kayo." Samantala, sa baryo, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aksidente.
Marami ang nagulat at nalungkot para kay Mang Densyo. Ngunit si Mang Tano, na puno ng konsensya, ay hindi malaman ang gagawin. Huwag mong sabihin na nangyari ito dahil sa ginawa ko, bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad pa uwi mula sa palengke. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang puso ay punong-puno ng takot. Hindi niya inasahan na magiging ganito kabigat ang resulta ng kanyang ginawa. Sa bawat araw na lumilipas, hindi niya magawang harapin ang pamilya ni Mang Densyo. Nang unang dalhin si Mang Densyo sa ospital, mahigpit na ipinagbawal ng mga doktor at staff ang pagpasok ng kahit anong hayop sa loob. Kaya tuwing aalis sina Aling Clara at Maymay, upang dalawin si Mang Densyo, iniiwan nila si Popoy sa bahay. Sa bawat pag-alis nila, tumatahol si Popoy ng malakas, na parang nagmamakaawa na isama siya. Isang gabi, habang naghahanda si Aling Clara ng kanilang dadalhin sa ospital, nakita niya si Popoy na tahimik na nakaupo malapit sa pintuan. Tumahol ito ng mahina, at ang mga mata ay puno ng lungkot at pagsusumamo. Popoy, sabi ni Aling Clara habang hinahaplos ang ulo ng aso, alam kong gusto mong makita ang Tatay Densyo mo, pero hindi pa pwede. Pasensya ka na ha, pero babalik kami agad, huwag kang mag-alala. Tila nauunawaan ni Popoy ang sinabi ng kanyang amo, ngunit nang paalis na ang sasakyan, tumahol siyang muli, ang mga matay tila humihiling na isama siya. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ng doktor kay Aling Clara na kritikal na ang kondisyon ni Mang Densyo. Sa labas ng silid ng ospital, kinausap siya ng doktor. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin, sabi ng doktor, pero kailangan ninyong maging handa sa anumang maaaring mangyari. Si Aling Clara ay napaupo, tahimik na umiyak habang iniisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa tabi niya, si Maymay ay umiiyak din, hinahawakan ng kamay ng ina. Matapos ang ilang saglit, huminga ng malalim si Aling Clara, at nagdesisyong kausapin ang doktor. Dok, sabi niya habang pinipilit kontrolin ang kanyang hikbi, alam kong pinagbabawal ninyo ang pagdadala ng mga alagang hayop dito sa ospital, pero pwede po bang dalhin namin ang aso ng asawa ko? Si Popoy, malaking bahagi siya ng buhay ni Densyo. Gusto ko lang pong magkasama sila, kahit sa huling pagkakataon. Napatingin ang doktor kay Aling Clara at napabuntong hininga. Naiintindihan ko, Aling Clara. Papayagan ko ito, alang-alang sa iyong asawa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay dinala na nila si Popoy sa ospital. Sa unang pagkakataon, tahimik ang aso, ngunit kitang-kita ang pagiging alerto nito, habang papalapit siya sa silid ni Mang Densyo. Nang masilayan niya ang kanyang amo na nakahiga, mabilis siyang tumakbo, umakyat sa gilid ng kama at parang may ibinubulong. Popoy, sabi ni Aling Clara habang pinapanood ang aso, narito na tayo. Kasama mo na si Densyo. Dinilaan ni Popoy ang kamay ni Mang Densyo, tumahol ng mahina, saka humiga sa tabi niya, tila sinasabi, narito ako Tatay Densyo. Hindi kita iiwan. Hindi napigilan ni Aling Clara at ni Maymay ang maiyak habang pinagmamasdan ang tagpo. Nanay, sabi ni Maymay, habang pinupunasan ang kanyang luha, parang sinasabi ni Popoy kay tatay na hindi siya nag-iisa. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mang Densyo, nanatili si Popoy sa tabi niya. Ang silid ay tahimik ngunit puno ng damdaming halo-halo, pag-asa, lungkot, at pagmamahal. Kinabukasan, nagising si Aling Clara sa paggalaw ng mga kamay ni Mang Densyo. Densyo, Densyo, tawag niya habang hinahawakan ang kamay nito. Dahan-daang dumilat si Mang Densyo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Clara, anong nangyari? Bakit ako narito? Mahina niyang tanong. Tatay, sigaw ni Maymay, niyakap niya ang kanyang ama. Salamat po at nagising na kayo. Ngunit nang tingnan nila si Popoy, napansin nilang tahimik itong nakahiga sa tabi ni Mang Densyo, at hindi gumagalaw. Popoy, sabi ni Maymay habang hinahaplos ang likod ng aso. Popoy, gising na, tingnan mo na si tatay at nagising na siya. Walang tugon mula kay Popoy kahit ilang ulit siyang tinawag. Hinaplos ni Mang Densyo ang ulo nito, ngunit hindi na ito nagising. Popoy, mahina ngunit malungkot na sabi ni Mang Densyo. Napagtanto nilang binawian na ng buhay si Popoy. Tumulo ang luha ni Mang Densyo habang mahigpit niyang niyayakap si Popoy. Salamat Popoy, sabi niya habang pilit na pinipigilan ang hikbi. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa mo para sa akin. Tahimik na umiiyak si Maymay sa tabi ng kanyang tatay.
Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, binitiwan niya ang mga salitang tumagos sa puso ng bawat isa sa silid, "Nay, si Popoy, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para mabuhay si tatay." Ang mga salitang iyon ay nagpalalim sa pag-unawa ng lahat sa sakripisyo ng kanilang alagang aso. Densyo, dagdag ni Aling Clara, habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi, hindi siya basta aso lang. Isa siyang biyaya na ipinadala ng Diyos sa atin. Ang sakripisyo niya ay mananatiling inspirasyon sa atin. Sa araw na iyon, buong pamilya ang nagpaalam kay Popoy. Sa kanilang puso, alam nilang hindi lamang siya alagang aso, kundi isang tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Si Popoy ay naging simbolo ng pagmamahal, sakripisyo, at tapat na pagkakaibigan. Ang alaala niya ay habang buhay nilang babaunin, bilang paalala ng kanyang kabutihan at pagmamahal na walang kapantay. Habang nakaupo si Mang Densyo sa kanyang kama, yakap-yakap niya ang alagang naging katuwang niya sa bawat tagumpay at pagsubok. Sa kanyang puso, naroon ang pangako na ipagpapatuloy niya ang lahat ng kanilang nasimulan bilang pagpaparangal kay Popoy, ang asong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Sa tuwing naiisip ni Mang Tano ang aksidenteng sinapit ni Mang Densyo at ang pagkawala ni Popoy, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang konsensya. Ang inggit na matagal niyang pinanghawakan ay napalitan ng takot at pagsisisi. Ang bawat sulok ng baryo ay tila sinisisi siya sa kanyang isipan, kahit na walang sino man ang nakakaalam ng kanyang ginawa. Isang gabi, habang tahimik na kumakain ng hapunan, kinausap siya ng kanyang asawang si Aling Belen. "Tano," simula ni Aling Belen habang nakatitig siya sa kanyang asawa, "parang hindi ka na mapakali nitong mga araw na ito. Lagi kang balisa, may problema ka ba?" Napatingin si Mang Tano sa kanyang asawa, ngunit hindi niya masabi ang totoo. "Wala, Belen. Naiisip ko lang ang buhay ni Densyo." Napakabilis niyang umangat, tapos biglang nagkaganon. Parang lahat ng bagay ay may kapalit. Umiling si Aling Belen. "Tano, ang mahalaga, buhay na si Densyo. Pero ikaw, para kang may dinadala. Kung may nagawa kang hindi tama, mas mabuting harapin mo na iyon. Wala kang mapapala kung tatakasan mo lang ang sarili mong konsensya." Hindi sumagot si Mang Tano. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang asawa, ngunit hindi niya kayang harapin ang kanyang nagawang kasalanan. Habang natutulog si Aling Belen ng gabing iyon, nakapagdesisyon na siya, kailangan niyang umalis. Kinabukasan, maaga pa lang ay inayos na ni Mang Tano ang kanyang mga gamit. Habang inilalagay niya ang mga ito sa bag, muling lumapit si Aling Belen. "Tano, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta?" tanong nito, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. "Aalis ako, Belen," sagot ni Mang Tano, pilit na iniiwas ang tingin. "Hindi ko na kayang manatili dito. Ang bigat ng bawat araw dito sa baryo. Parang lahat ng tao ay tumitingin sa akin." "Pero bakit? Ano ba ang nagawa mo?" tanong ni Aling Belen, ang boses ay nanginginig. "Huwag ka nang magtanong, Belen," sagot ni Mang Tano, habang bitbit ang kanyang bag. "Mas mabuti na ito para sa atin. Kung magtatagal pa ako rito, baka hindi ko na ito kakayanin." Hindi pa rin matanggap ni Aling Belen ang sinabi ng asawa, ngunit wala siyang magawa ng tuluyan na itong umalis. Sa huling tingin ni Mang Tano sa kanyang asawa, napabuntong hininga siya. Alam niyang tama si Aling Belen, hindi niya matatakasan ang kanyang konsensya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang iwan ang baryo at tumungo sa Mindanao. Samantala, sa bahay ni Mang Densyo, nanatili ang lungkot sa pagkawala ni Popoy. Habang unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Mang Densyo, hindi pa rin nawawala ang sakit ng pagkawala ng kanilang tapat na kaibigan. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Densyo sa kanilang balcony, tinanaw niya ang malawak na dagat. Sa tabi niya ay si Aling Clara, tahimik na nakikinig sa alon. "Clara," simula ni Mang Densyo, "sa tuwing tinitingnan ko ang dagat, naaalala ko si Popoy. Siya ang naging katuwang ko sa lahat ng hirap at tagumpay. Ngayon, parang ang tahimik ng lahat." Tumango si Aling Clara. "Densyo, hindi ko rin maiwasang isipin si Popoy. Napakalaki ng naitulong niya sa atin. Pero alam ko, kung nandito siya ngayon, gusto niyang makita tayong masaya at nagpapatuloy." Sa likod nila, si Maymay ay lumapit, may dalang litrato ni Popoy. "Tay, Nay," sabi niya, "gumawa ako ng maliit na lugar para kay Popoy sa likod ng bahay. Para kahit wala na siya, may lugar tayo kung saan maaalala natin siya palagi."
Napangiti si Mang Densyo habang hawak-hawak ang litrato ni Popoy. Salamat anak, napakaganda ng ideya mo. Hindi natin makakalimutan si Popoy, at mananatili siyang bahagi ng ating pamilya. Habang patuloy na gumaling si Mang Densyo, bumalik din ang sigla sa kanilang pamilya. Ngunit sa kanilang puso, mananatili ang puwang na iniwan ni Popoy. Alam nilang ang sakripisyo ng kanilang tapat na aso ay hindi kailanman masasayang, dahil ito ang nagbigay ng panibagong pagkakataon kay Mang Densyo, na mabuhay at makapiling ang kanyang pamilya. Samantala, si Mang Tano, sa kabila ng kanyang paglayo, ay hindi pa rin nakahanap ng kapayapaan. Ang kanyang takot at konsensya ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Sa kabila ng distansya, alam niyang hindi niya matatakasan ang kanyang mga ginawa. Ngunit para sa pamilya ni Mang Densyo, ang bawat araw ay isang paalala ng pagmamahal, sakripisyo, at pag-asa, mga aral na iniwan ni Popoy sa kanilang buhay. Mula nang mawala si Popoy, kahit may lungkot na nararamdaman ang pamilya ni Mang Densyo, hindi nila pinabayaan ang kanilang negosyo at ang komunidad na tumulong sa kanilang pagbangon. Nagpatuloy ang masaganang huli sa dagat, at ito'y itinuturing nilang paalala na patuloy na ginagabayan sila ni Popoy. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya, binuksan ni Mang Densyo ang paksa tungkol sa kanilang negosyo, at kung paano ito patuloy na umuunlad. Alam nyo, Clara, Maymay, simula ni Mang Densyo, habang ipinapasa ang isang plato ng pritong isda, kahit wala na si Popoy, pakiramdam ko'y kasama pa rin natin siya. Tignan nyo, hindi pa rin tayo pinapabayaan ng dagat. Tumango si Aling Clara at ngumiti. Tama ka, Densyo. Siguro, sa kanyang maliit na paraan, sinisiguro ni Popoy na maayos tayo. Parang bantay pa rin natin siya. Tahe, sabi ni Maymay, na ngayon ay mas madalas nang ngumiti, kumpara sa mga nakaraang araw, iniisip ko lang, siguro proud si Popoy sa atin. Proud siya na hindi tayo sumuko kahit matapos ang nangyari. Oo anak, sagot ni Mang Densyo. At bilang balik, kailangan nating ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Dapat nating patuloy na alagaan ang dagat na nagbibigay sa atin ng masaganang huli, at tulungan pa ang mas maraming tao sa ating komunidad. Napag-usapan nila kung paano pa nila mapapalawak ang tulong sa kanilang baryo. Naisip ni Aling Clara na magdagdag ng scholarship fund para sa mga mahihirap na estudyante. Densyo, ano sa tingin mo kung magtatag tayo ng fund para sa edukasyon ng mga bata dito sa baryo? Mungkahi ni Aling Clara. Maraming mga magulang dito ang hindi kayang pag-aralin ang kanilang mga anak sa high school, lalo na sa kolehiyo. Nagningning ang mga mata ni Mang Densyo sa ideya. Napakagandang ideya, Clara. Si Popoy palagi ang inspirasyon natin para tumulong. At sa pagtulong natin sa edukasyon ng mga bata, parang sinisigurado natin na magpapatuloy ang kanyang legasiya. Nagkasundo ang pamilya na ituloy ang planong ito. Nagsimula silang magplano, makipag-ugnayan sa lokal na paaralan, at maghanap ng mga posibleng beneficiary. Sa bawat hakbang, nadama nila ang diwa ni Popoy na sumusuporta sa bawat desisyong kanilang ginagawa. Sa paglipas ng mga buwan, hindi lamang ang kanilang negosyo ang lumago, kundi pati na rin ang kanilang mga inisyatibo sa komunidad. Ang masaganang huli sa dagat ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong baryo. Sa kanilang puso, malinaw na ang legasiya ni Popoy ay hindi lamang bilang isang alagang aso, kundi bilang isang simbolo ng pagmamahal, pagkalinga, at pagtulong sa kapwa. Ang bawat masaganang huli, bawat tulong na naibibigay, ay nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng mga pagsubok, ang tunay na yaman ay nasa pagkakaisa at pagmamahalan, ang mga aral na itinuro sa kanila ni Popoy.